Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Personal na pagpatay sa ilang tao at pagtatanim ng ebidensya ang ilan sa mga inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa pagdinig ng Kamara sa kanyang drug war. Hindi rin niya itinangging may pabuyang natatanggap ang mga pulis at nag-iwan palang hamon sa International Criminal Court. Sabi niya sa ICC, madaliin ang investigasyon na laban sa kanya at magpunta na rito bukas. Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, halos 8 oras nang nakasalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Sa pagtatanong sa kanya ng mga kongresista, may mga puntong nagkakataasan na sila ng boses. Hearing none, the motion is approved. Kanselado dapat ngayong araw ang hearing ng House Quad Committee na dumidinig sa Duterte drug war at extrajudicial killings. Pero bigla itong itinuloy matapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na darating siya. Ito ang una niyang pagharap sa investigasyon ng Quadcom. Sa simula pa lang ng pagdinig, emosyonal na agad ang ilang kaanak ng mga napatay na humarap kay Duterte. Bit-bit ang larawan ng mga biktima. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Pero si Duterte pinanindigan ang mga nangyaring patayan noong panahon ng kanyang giyera kontra droga. At kung nung Pangulo siya ay sinasabi niyang walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kaso, ngayon, sabi ni Duterte, handa raw siyang harapin ang ICC investigation. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up. Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, may mga inamin si Duterte. Inamin niya na pumatay na siya ng tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa hospital. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Inamin din niyang inutos niyang patayin ang mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin niyang addict? Dali mo sa ospital. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Inamin din niyang nagtatanim siya ng ebidensya gaya ng sinabi niya noon sa video na ito. We planted evidence. Totoo yan. So nagpa-plant po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isinuwalat noon ng dati niyang pinagkakatiwalaang pulis na si Royina Garma. Ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million? Hindi yan, sir. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag.
Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa pabuya. I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako nakahawak ko na the money I was holding was already when I was in the official na ako. Itinanggi naman ni Duterte ang sinabi noon ni Garma na tinawagan siya ng dating Pangulo matapos niyang tumistigo laban kay Duterte sa Quad Committee. Wala rin daw siyang alam sa pagpatay kay retired General Wesley Barayuga ng PCSO. Si Arturo Las Cañas naman ay isang self-confessed hitman at umaming dating DDS leader. Tinawag ni Duterte na gumagawa lang ng kwento. Sa pagdinig, magkatabi ng upuan si Duterte at si dating Senadora Leila de Lima na nakulong noon matapos siyang iugnay ni Duterte sa illegal drug trade sa Bilibid. Mga aligasyong ibinasura rin ng korte kalaunan. Naniniwala po ba kayo that si Secretary de Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? Sino, Si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making the statement. Absolutely false. Wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Pero nang si Duterte naman ang tanungin kung siya ba'y drug lord, tumaas ang kanyang boses. Kayo daw po ang Lord of all drug lords. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Vicky, kaninang alas 4:30, dumating din dito si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagpaunlak ng panayam at dumiretso siya sa upuan malapit sa likod ng kanyang ama. Bago naman nagsimula ang hearing, nagdaos ng misa dito sa batasan ng mga kaanak ng umano'y EJK victims. Sa labas naman ng batasan, nagtipon ang mga nasa 200 taga-suporta ng dating Pangulo. Yan muna ang latest mula rito sa kamera. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.